Magandang araw mga bata! Panibagong kaalaman na naman ang inyong matututunan ngayong araw. Ako si Teacher Norms, ang inyong guro sa music. Magandang araw! Welcome sa panibagong pag-aaral. Tayo ngayon ay nasa Music 4, Quarter 3, Week 5, Milk Bass. Ang pamagat, tinig ng tao o tunog ng instrumento. Ako si Teacher Norms, ang inyong makakasama sa ating pag-aaral. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makikilala mo ang kaibahan ng vocal at iba't ibang instrumental na tunog sa pamamagitan ng pagkilatis o pakikinig ng mga awitin o tugtugin gaya ng solo, duet, trio at pangkatan. Kumusta mga bata? O sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagkakaiba ng tinig ng mga tao at tunog ng instrumento. Ngunit bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang napag-aralan natin noong nakaraang aralin. Ano ang dalawang uri ng interval? Ang dalawang uri ng pagitan o interval ay ang harmonic at melodic. Ang harmonic interval ay tinutugtog o inaawit ng sabay. Samantalang ang melodic interval naman ay tinutugtog ng paisa-isa. Katulad ng nasa larawan, makikita nyo, ang harmonic, ang nota sa harmonic ay magkatapat. Samantalang sa melodic ay hindi magkatapat, kaya paisa-isa siyang tinutugtog. Ang tinig ng tao ang pinakamagaling na halimbawa ng instrumento, tulad ng nakikita nyo sa larawan. Iba-iba ang tembre ng tunog ng mga tinig. Merong mataas, merong mababa, may garalgal, at iba pa. Hindi magkakatulad ang boses ng mga tao sapagkat iba-iba ang likas na kapal at laki ng vocal cord ng bawat isa. Ganon din ang tunog ng instrumento. Ito ay may iba't iba ring katangian. Maaring ito'y pailong, ang ating pag-awit ay maaring pailong, malambing, makapal, matinis, magaralgal, maindayog, at bahaw na maririnig sa iba't ibang tugtugin o awitin. Ano-ano ba ang uri ng mga awit at manunugtog? Ang una dito ay ang solo. Ang paraan ng pag-awit at pagtugtog ng mag-isa. So, ang solo ay paraan ng pag-awit o pagtugtog ng mag-isa. Katulad ng nasa larawan, isa lang siyang nagigitara, isa lang din siyang umaawit, at ito naman ay isa lang siya na tumutugtog ng violin. Ang pangalawa naman ay ang duet. Ito naman ay paraan ng pag-awit at pagtugtog ng dalawahan. Katulad ng nasa larawan, sila ay umaawit ng duet, dalawa silang umaawit. Ganon din dito at dalawang tumutugtog ng violin. Ang pangatlo ay ang trio. Ang trio ay pag-awit at pagtugtog na binubuo ng tatlong mga awit na sabay-sabay na may iba't ibang armonya. Katulad ng nasa larawan. Pangkatan. Ang tunog ng mga instrumento o mga awit na sabay-sabay na tumutugtog o umaawit upang makalikha ng kaaya-ayang tunog o awitin. Katulad ng nasa larawan, iyan ay grupo ng mga awit o children's choir. Ito naman ay grupo ng mga manunugtog. At ito naman ay ang mga grupo ng mga awit o ang UP Ambassador Singers na sikat sa ating bansa. Yung makikita sa larawan, ito yung ating mga manunugtog, ang TCPS Children's Rondalya nang sila ay lumahok sa patimpalak sa dibisyon. Ito naman ay mga grupo din ng manunugtog o grupo ng mga manunugtog ng mga violin. Dadako na tayo sa pagsasanay o sa unang pagsasanay. Tukuyin kung ang mga larawan ng mga awit o tumutugtog ng instrumento ay solo, duet, trio o pangkatan.
Unang bilang. Anong uri kaya ng mga awit ito? Solo, duet, trio o pangkatan? Tama kayo, solo, sapagkat siya'y isa lang na umaawit. Pangalawang bilang. Tama kayo, sila ay umaawit ng pangkatan. Pangatlong bilang. Tingnan ang larawan. Tama, sila ay trio sapagkat sila'y tatlong kumakanta ng sabay-sabay. Pang-apat na bilang. Tama, sila ay duet sapagkat sila'y dalawang kumakanta ng sabay o umaawit ng sabay. Pang-limang bilang. Tama, duet sapagkat sila'y dalawang kumakanta ng sabay. Pang-anim na bilang. Tama, solo sapagkat isa lang siyang tumutugtog ng instrumento. Pang-pitong bilang. Tama, duet. Yan ay dalawang manunugtog o dalawang instrumento na sabay na pinatutugtog. Pang-walong bilang. Tama, pangkatan sapagkat sila'y maraming grupo o maraming tumutugtog ng mga instrumento. Dadako na tayo sa pang-siyam na bilang. Tama, trio, tatlong manunugtog ng sabay-sabay. Dadako na tayo sa pagsasanay dalawa. Alamin kung anong uri ng manunugtog o mga awit ang tinutukoy ng bawat kahulugan. Unang bilang, ito ay paraan ng pag-awit at pagtugtog ng dalawahan. Tama, duet. Pangalawang bilang, ito ay paraan ng pag-awit at pagtugtog ng mag-isa. Tama, solo. Pangatlong bilang, ito ay grupo ng mga instrumento at mga awit na sabay-sabay na tumutugtog o umaawit upang makalikha ng kaaya-ayang tunog. Tama, pangkatan. Pang-apat na bilang, ito ay pag-awit at pagtugtog na binubuo ng tatlong mga awit ng sabay-sabay at may iba't ibang armonika. Tama, trio. Okay mga bata, ating tandaan, ang tinig ng tao ang pinakamagaling na halimbawa ng instrumento. Iba-iba ang timbre ng tunog ng mga tinig. Hindi magkakatulad ang boses ng mga tao sapagkat iba-iba ang likas na kapal ng vocal cord ng bawat isa. Ganon din ang tunog ng instrumento ay may iba't ibang katangian din. Maaring ito'y pailom, malambing, makapal, matinis, magaralgal, maindayog at bahaw na maririnig sa iba't ibang tugtugin at pag-awit. Para sa inyong takdang aralin, humanap ng mga larawan ng mga awit at manunugtog ng solo, duet, trio at pangkatan at ilagay ito sa bond paper. Magaling! Napakahusay ninyo mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Alam kong marami na naman kayong natutunan ngayong araw. Hanggang sa susunod na pag-aaral. Paalam!